Dagdag singil sa kuryente, taas presyo sa produktong petrolyo, ito pa ang nakaamba mga kapuso. Ang taas pasahe sa MRT at maging sa LRT. Kaya ayan, ako dami na pong umaalma. Katwira naman ang mga kinauukulan. Napakalaking tipid nga raw ng pamasahe sa MRT at LRT dahil sagot ng gobyerno ang malaking bahagi nito. Nakatutok si Jamie Santos. Sa LRT2 depot sa Santolan, Pasig kaninang umaga sumugod ang mga militanteng grupo. Kasabay ng one-time public consultation para pag-usapan ang nakaambang pagtataas ng pamasahe sa LRT at MRT. Hindi na raw kakayanin ng taong bayan ang sunod-sunod na taas ng singil sa langis, kuryente, LPG at pati pamasahe. Baka raw ipinapasa sa publiko ang utang ng MRT at LRT kaya itataas ang pasahe. Bakit ngayon, patapos na ang taon, ang daming problema ng ating mga kababayan, nagtataasan ng presyo ng gasolina, LPG, kuryente, gusto pang dumagdag ng DOTC at itaas ang singil sa pasahe ng MRT at LRT. Paliwanag sa public consultation, ang LRT at MRT ay parehong nag-ooperate ng palugi. Gobyerno na nga raw ang sumasagot sa daily operating expenses, power supply, repairs at sweldo ng empleyado. Katunayan, dapat nga raw ay 40 pesos ang pamasahe sa LRT 1 and 2. Pero dahil sinasagot ng gobyerno ang 25 pesos sa pamasahe, 15 pesos na lang ang sinisingil sa kada pasahero. Sa MRT 3 naman, dapat 60 pesos ang pamasahe. Pero subsidized ng gobyerno ang 45 pesos nito, kaya 15 pesos lang din ang sinisingil sa bawat pasahero. Pero hindi naman daw biglaan ang taas pasahe. Gagamitin daw nila ang formula na 11+1. Ibig sabihin, ang mga pasaherong sasakay ng tren ay sisingilin ng 11 pesos plus 1 peso sa bawat kilometrong tatahakin. Sa LRT 1, yung dating 15 pesos mula Monumento hanggang Baclaran, magiging 30 pesos na ang pamasahe. Ang LRT 2 naman, kung babiyahe ka mula Santolan hanggang Recto, 25 pesos ang bayad mula sa 15. At sa MRT, ang single journey ticket mula North Avenue to Taft Avenue mula sa kasalukuyang 15 pesos, magiging 28 pesos. Sa kanilang computation, ang fare hike daw sa bawat pasahero sa Line 1 ay 4 pesos and 70 centavos. Sa Line 2 naman, 5 pesos and 60 centavos per passenger ang average fare increase. At 7 pesos and 92 centavos ang average fare increase sa bawat pasahero sa MRT 3. Sa proposal din ng LRT, mas mura ang magiging pamasahe kung bibili ng stored value ticket ang pasahero kumpara sa single journey ticket. Kumbaga sa cellphone card, maraming load ang stored value ticket. Pero hindi pa man napagdedesisyonan kung kailan ito ipapatupad. Marami nang umangal. Tanong nga ng ilang regular na sumasakay sa MRT at LRT, paano raw ang senior citizens? Naku, talagang hindi makatarong kasi sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Kawawa naman kaming talagang lalo na sa edad ko. Problemado rin ang mga estudyante na umaasa pa lang sa allowance na bigay ng kanilang mga magulang. Kung tataasan, parang mas magigipit yung allowance namin na minsan yung parents pa gusto pa babaan dahil nga yung mga bilihin ngayon matataas na. May iba namang pabor sa dagdag singil sa pasahe. Kung makakatulong siya para mas gumanda yung service, why not? Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.